Ang kahirapan ng kanilang buhay ay isa sa mga naging hadlang sa kanyang showbiz career. Dumating yung mga time na bisip ang matahe, yung barya-barya na lang, yung ganun talaga nag-iipon kami. Para lang yung may pamasahe sila, ba, Saturday may audition, yung ganun. Eto daddy, ito pamasahe nyo na to para sa audition. Tapos, minsan yung mga past few years na mula nung nabankrupt kami sa business, talaga sobrang hirap na ng buhay, dumating yung time na talagang kahit 25, talagang iipunin namin yun. Talagang, minsan, siguro nakakahiya, na pagsabihin ng tao, corny, or ba yan, yung ganon, sinasabi na lahat. Pero siguro hindi ko na dapat kahiya. Dahil totoo naman na talagang sobrang down na down ako financially. Si Sarah ay pangalawa sa 4 na magkakapatid. At kapag ang isang anak sa magkakapatid ay palaging nabibigyan ng atensyon dahil sa angking talento, di maiiwasan ang di pagkakaunawaan. Minsan po kasi talagang yung sumasama din po yung loob ko. Kasi, yun nga po naririnig na po ako sa kakasalita nila na po na lang yung Sarah, lagi na lang yan. Pero hindi po ako makapagsalita kasi totoo naman po eh. Kaya, yun po minsan nagkukulong na lang ako sa banyo, tapos nag-isip-isip yung gano'n. Kasi ako naman po minsan, mali ko rin po kasi hindi ko po napagbubutihan. Minsan nagsasakripisyo namin yung ibang mga anak ko kasi hindi naman po pwedeng bibilin mo lahat sila sabay-sabay, di ba? Dahil 4 sila, or let's say sabihin na natin noon 3 lang sila. Pero kasi sa hirap ng buhay, hindi mo po pwedeng bibili mo siya ng gamit na ganito. Kailangan ibili mo sila lahat. Kung gusto mo, ibili mo sila pero hindi mo makaya dahil hindi pwedeng sabay-sabay nga. So, yung gano'n na, siyempre bata pa yung ibang anak ko, hindi naman nila minsan abot pa yung mga ganong explanation. Pero ngayon lang nila naintindihan. Yung gano'n na, minsan sabi ko nga, dahil gano'n kawawa naman yung ibang anak natin, naintindihan natin. Gano'n na, siyempre dinadala rin nila yun.